Hello guys, welcome back. Today is Monday, July 8th. Let's have some Monday motivation. And today's topic is light. It's all about parenting. Disclaimer, hindi po ito based on pinagsama-samang mga researches on how to be the best parents in the world. But ito lang ako. It's just me, okay? It's just my personal experiences, tips here and there. Baka sakaling makatulong. Hope it helps, diba? To those parents, especially yung mga new couples, like first time na magkaroon ng baby or mga tipong ganon, mga young parents. Okay po? So let's start. Let's go. Tip number 1. You have to let your children know about your finances. Yes. Kasi some parents, they hide the truth from their kids. So they don't want their kids to know about yung mga utang nila, first of all, yung mga pinagdadaanan nilang mga financial crisis, kung meron man. Tapos, pinapalitan, kino-coveran nila yon ng it's okay, we pamper our kids with material things, so they will not know na meron tayong financial na pinagdadaanan. Tapos, alam mo yung parang everything is fine. Yun pala, deep inside, no, lubog na sila sa utang, and then worse, hindi alam ng couple ang sitwasyon ng bawat isa. So for example, the father is the breadwinner, si mommy nasa bahay, hindi alam ni mommy na si daddy pala naka-loan at baon na siya sa utang. Or dalawa silang nag-work, may kanya-kanya silang mga sources of income, yet may kanya-kanya rin silang mga utang or mga loans, 'di ba? So when the parents are in debt, dapat malaman yun ng anak in a way na wag nyo namang sabihin na isumbat or whatever, no? Because of course it is our responsibility and obligation as parents to raise our children well, to provide well for them, but not to the point to not na spoil, mai-spoil mo sila and you just pretend that everything is okay, but then nagsasuffer ka na at nagsasuffer na ang bulsa mo. So let them know, the moment your kids understand the value of money, kung alam na ng mga anak mo ang value ng pera, that's the time you let them know na ang pera hindi madaling kitain, na ang pera pinagsusumikapang makuha, na ang pera hindi araw-araw meron, ang pera hindi napupulot. So much so na kapag OFW ang parents, the more that you should inculcate in the minds of your children na si mama o si papa na nasa abroad hindi namumulot ng pera. Yun po. Ayan. So if you are an employee and you are a parent, you have to let your kids understand that you only receive your salary once a month or twice a month. However is the scheduling. Kinsena katapusan, then twice a month. So hindi dapat hingi ng hingi yung anak mo sa'yo kada oras, kada araw, di ba? Ganon yun. Again, based on my experience, sa amin, yung mga college students na anak namin, we give them weekly basis ng allowance. And they understand and they know that if they go beyond their means ng paggagastos, that's their problem, not mine. Okay? I will not tell them na, it's okay, gastusin mo lang, ubusin mo, 2 days mo lang naubos yung pera mo, na allowance mo. Okay lang, I will replenish. Wow, replenish? Diba? Ganon yun. So, it doesn't mean na, mas malakas to, it doesn't mean na may pera tayo na magulang, i-spoil mo yung anak mo at okay lang na gastador sila. Ayan. So, we teach our children yung value na paging frugal. Wait lang guys. Yeah. Frugality is different from pagiging kuripot. Diba? Pagtitipid, frugality. Frugality means sakto lang. Kaya mong i-spend yung perang hawak mo. Hindi mo gagastusin yung perang nasa isip mo lang kasi may mga taong ganun. Diba? Paano ba yun? Paano ba nangyayari yung ganun na iniisip mo pa lang darating? Kunyari, sahod naman na sa katapusan, sahod naman na sa kinsenas. So, pwede na akong mag-advance sa friend ko, pwede na akong manghiram, mangutang sa'yo. Oy, 1,000 mo nga muna, bayaran ko sa sahod. So, ginastos mo na yung perang hindi mo pa hawak. Yun ang ibig sabihin nun.
Okay? So, frugality means alam mong kontrolin ang sarili mo. Alam mong ang ginagastos mo lang is yung eksakto lang doon sa budget. You don't go beyond your means. And frugality means alam mong mag-save. Para, sabi nga, pag may sinuksok, may madudukot. 'Di ba? So, hindi ikaw ang nagsuksok, iba ang mandudukot. 'Di ba? Kasi, yun yung mga pwedeng friend mo na ikaw ang aasahan kasi alam nilang meron kang sinuksok. Matipid siya. Nagsasave siya. So, may pera yan. O, sige, hiraman mo lang. Ganon. So, ibang usapan yon, di ba? Budget mo yon. When you save, you are not saving for others. Tandaan natin bilang magulang, pag tayo ang nag-save, it is for our family. Okay? Our family. Not the family of others. Ayan. Hindi yung family of families. Di ba? We have to bear that in mind as well. So, number 1, you let your kids know about your finances. Number 2, you let them figure out na hindi madaling kitain ang pera. Na ikaw nga, pinagpapalit mo yung oras mo sa trabaho just to get paid. Just to get your salary. No work, no pay. Especially for employees. Ito, ang target ko po is employees, yung mga nagtatrabaho. 'Di ba? Na no choice ang parents, magtatrabaho at magtatrabaho sila. Kung ang parents ay maraming side hustle, that's why isa rin 'yan na kailangan kasi ang mga magulang na ipamulat mo sa anak mo na hindi po pwedeng isang source of income lang. Hindi po pwedeng employment lang. Okay? Kasi walang yumayaman sa pagiging empleyado. Kaya kailangan i-raise mo yung anak mo, palakihin mo siya sa tama na ang pera kinikita hindi lang dapat sa employment, kundi dapat diversify. May mga ibang bagay, sources of income streams. Kaya dapat yung sahod mo bilang magulang, tinatabi mo, aside from tinatabi mo, dapat nag-i-invest ka, nagbi-business, gumagawa ka ng paraan para mag-multiply yung income mo. Nang sa ganon, mabili mo yung mga pangangailangan ng mga anak mo at may provide mo sa kanya ng maayos na pagpapalaki. Then, number 3, kailangan yung anak mo, naiintindihan din niya yung gaano ba kahirap kumita ng pera. So, you have to tell them stories like about your childhood. Kasi ako, I do that. It's not to compare my childhood to their childhood, but ako, just to inspire them na noong panahon namin, sasabihin ko, alam niyo, nung panahon namin, I didn't get to enjoy my summer vacations kasi yung 2 months from April, May, yun kasi noon, di ba, June to March pa noon yung school year. Then, April, May, pinapadala ako ng parents ko sa lugar ng lolo ko. And doon, sina lolo ko, may farm, may bukid sila. Nakiki-harvest ako ng mani, ng mais, ganun. So, para mabigyan nila ako ng share ko dun sa nakuha ko. Then, pag uwi ko sa bahay namin, ipapakilo ko yung mais o kaya yung mani. Then, mako-convert yun into money, and then the money, I use that to buy my school supplies. In other words, ako bilang bata noon, kahit simpleng school supplies, pinaghihirapan ko yun na makuha. Kaya, pag ako naman ang bibili ng school supplies, at least, mabibili ko yung gusto ko. Kasi kung si mama ko ang bibili, my mom was also a teacher. Ang bibilihin niya, yung cheapest, 'di ba? But ako, syempre, bilang bata, gusto ko din yung may picture na maganda, ganun, mga artista pa nun, diba? Mga artista pa yung picture ng mga notebooks nun, diba? So, pipili ka ng maganda din na mga school supplies, yung magugustuhan mo din na gamitin. Ayan. So, bilang bata, alam ko yung value kasi ako ang naghirap doon. So, since ako ang naghirap doon, alam ko kung saan ko siya ilalagay. At since pinaghirapan mo siya, hindi mo siya instantly na nakuha, then, ikaw din mismo, mapapractice mo yung sinasabing frugality nga, 'di ba? Pagiging frugal. Kasi alam mo pinaghirapan mo 'yon, 'di ba? Hindi mo rin siya basta-basta wawaldasin. And then it doesn't matter kung ilan ang anak mo. Okay? Kasi meron yung mga magulang na okay lang 'yan, nag-iisa lang naman na anak. So i-spoil mo na. Ibigay mo na lang lahat ng gusto niya, 'di ba? Take note, gusto niya, hindi kailangan niya. So, may mga ganong advice, 'di ba? Which is mali po. Kasi kahit pa nag-iisa yung anak mo,
kahit 5 pa sila, 4 sila, 3 sila, isa siya, it doesn't matter. Dapat pantay-pantay yan. Isa man ang anak mo, turuan mo siyang maging matipid, maging frugal, maging wais pagdating sa pera. Alam ang value ng pera. How much more kung marami sila? Mas marami sila, mas dapat mong i-inculcate sa kanila na pantay-pantay sila, pare-pareho sila. Kaya nga, maganda yung teaching ng Muslim, for example, kasi ako nagturo po ako sa Middle East, no? Meron yung equality doon, na kunwari si husband, may 4 siyang asawa. Pantay-pantay po yan. Ibibigay niya what is due to A is due to B, to C, to D. Ayan. So, ganoon din sa mga anak, pantay-pantay. Kaya nga, gusto din ng mga wife doon na mga Muslim, mas marami yung anak nila. Kasi pag mas marami yung anak mo, o di kota ka, di mas marami yung makukuha mo. So, ganoon yun. So, depending on the number. Pero, ang point doon, pantay-pantay sila. Walang nakakalamang. Kung mayamang-mayaman si husband, magbibigay ng mansion sa unang wife, ganun din dapat kalaki. Mansion din ang B, ang C, ang D. So, tayo din bilang magulang ng mga Pilipino, dapat baguhin din natin yung mindset na kasi ibigay mo na sa kanya yung favor kasi siya yung panganay, 'di ba? So kayo mga nakababata, pagdating nyo rin ng ganyang edad or sa ganyang level or year sa educational ladder ninyo, i-spoil din namin kayo. So kunyari si panganay binigyan mo ng laptop, 'di ba? Or motor. Ganon. Kailangan i-compare mo si second, bibigyan mo din si later. So, aasa yung mga batang maliliit na, ay, maganda pala pag na-reach ko yung certain age na ganun, magkakaroon din ako ng ganun. So, mali na yon. There is something wrong with that. Bakit? Kasi, what if hindi na capable si parents na during the time na nandyan na si pangatlo or pang-4, kunwari 4 sila, hindi mo na maibigay. O kung nag-iisang anak, nabigyan mo siya ngayon, sinanay mo siya, nag-iisang anak siya, in-spoil mo siya, binigay mo lahat ng hilig niya, lahat ng luho niya. Paano pag dumating ang panahon na habang lumalaki siya, dumadami din yung gusto niya at lumulobo din yung expenses niya kasi nga lumalaki siya. Kasi ganun po yon, habang lumalaki ang tao, lumulobo ang expenses. So darating yung point na sobrang dependent po siya bilang anak mo at ikaw na magulang, sobrang bigay ng bigay ka sa kanya, mauubos ka po. Yun ang point. And pag hindi mo siya tinuruan na maging matipid at hindi niya natutunan yung value ng money, lalaki siya na, aside from being spoiled, no? Yung akala niya makukuha niya lahat ng bagay na gusto niya in an instant. So, hindi lang po yung nagre-reflect sa material things, kundi magiging impatient siya, ayaw niya mag-antay, gusto niya kara-karaka. So, ang frustration level niya, psychologically na rin, may ano na rin yan, may impact na rin yan psychologically. So, nandun na yung point na madali siyang ma-frustrate, madali siyang ma-disappoint, alam mo yon. So, ayaw niya na nare-reject siya, ayaw niya na, so hindi na siya, alam mo yung when it comes to adversities. Kaya nga, sabi nga nila, hindi lang dapat intelligence quotient, dapat nire-raise mo yung anak mo na maging emotionally stable din. Dapat meron din siyang EQ aside from IQ. At yung bago, dapat meron din siyang AQ, yung adversity quotient. So when your child encounters any struggle or any obstacle, any problem, hindi siya madaling ma-frustrate, hindi siya madaling ma-disappoint, hindi siya madaling ma-depress. Yun yung point. Kasi mahahandle na yun na alam niya na lahat ng bagay pwedeng pag-usapan, ganun. That's why raise your children na merong communication line. Open ang communication line between you and your children. Sabihin mo sa kanila, ganito lang yung estado ng buhay natin, ganito lang yung kaya kong ibigay, hanggang dito lang ako, we cannot go beyond our means. Tapos, pag siya may gusto siyang bagay, katulad nung isang anak ko, may anak ako na may mga bagay na gusto, ambitious, no? Then, pag may nagugustuhan siya, sinasabi naman niya sa akin, Ma, I want to have like this, ganito, ganyan. So, sabihin ko, kasi he's at the right age naman na. So, sabi ko sa kanya, o di, rumakit ka, mag-side hustle ka din, ganon, aside from being a student, try to find ways kako to buy what you want. Kasi want yan, hindi naman yan need. So, ang gagawin niya, gagamitin niya yung mga skills niya, so skill set,
Again, we go back to skill set. Magandang maturuan natin yung mga anak natin ng skill set, practicality ng buhay, so that alam nilang harapin yung tawag ito, mga hindrances, kung meron man, mga obstacles sa buhay, mga struggles nila. Madali nilang harapin, i-face. Ayan. And, yun, nagsasucceed naman siya pag may gusto siya. Halimbawa, he will take part of his allowance, isa-save up niya yon hanggang sa makaipon siya, and he will let me know, maganto na lang yung kulang ko. O pagka talagang na-feel ko naman na nag-effort talaga siya, ilang buwan na niyang pinag-ipunan yon at medyo pricey yung gusto niyang bilhin, kunwari, katulad nung nag-upgrade siya ng phone. Yun. Sabi ko sa kanya, I will not buy you that phone. It's very expensive. It's even more expensive than my phone. And alam niyo, ang gamit ng phone sa akin, simple lang, pare-pareho lang naman yan. Pang tawag, pang ganito, alam mo, dapat nga ang phone, ang gamit niyan, pinagkakakitaan. 'Di ba? Kaya what's the use of having this very expensive phone kung pinang-flex lang pala siya? So, nung sinabi niya mag-upgrade siya kasi kailangan niya ng, merong mga certain specifications, specs nung phone na gusto niya, kasi ginagamit din niya sa research or something like that, about din sa school din niya, ganon. At saka sa may mga work siya online na commission basis, mga ganon. So at least nagagamit niya yung phone for that purpose. So sabi ko, okay, so since kumikita yung phone, fine, I will support. Then siya muna nag-ipon, dagdagan ko na lang. So dinagdagan na lang namin, then nakabili siya ng ganon na phone. Kaya I would say, pag may gusto yung anak mo na isang bagay, you let them know na kung hindi naman siya importante, learn to say no. Okay? Learn to say no and learn to tell them bakit. You have to explain. Kaya nga communication, pag-usapan. Ayan, bakit hindi namin pinagbigyan yung gusto mo? Kasi sumasobra na, it's beyond, 'di ba? Our means. Hindi naman po pwede na sobrang sosyalera ang anak mo, tapos ikaw naman na magulang ang magsasuffer at yung finances ng family ang magsasuffer, 'di ba? So even then, pag solo child yan na feeling mo okay lang kasi solo child naman siya, nag-iisang anak, unika iha, uniko iho, ibigay mo na lang lahat ng hilig. In that way, pag binigay mo lahat ang hilig niya, siya naman in time, pag siya naman ang naging magulang, may something na mali na doon. Pag siya naman ang nagpalaki ng mga anak niya, at paano kung nagkaanak siya ng marami? Paano kung yung means niya yung source of income niya is hindi katulad ng sayo? Kunwari ikaw maalwa, maganda ang kita mo, malaki ang sahod mo, kaya binigay mo sa kanya lahat ng gusto niya. Nung siya naman naging magulang, wag mong sabing aasa rin siya sa'yo. 'Di ba? Kasi may mga chances na gano'n, na may mga anak na dahil bigay ang hilig, puro thank you mama, thank you papa, thank you mommy, thank you daddy, pa-social effect. Nung sila na ang nag-asawa, naging dependent sila sa magulang. Kasi nga binigay lahat ni mommy o ni daddy ang mga hilig nila. 'Di ba? So, yun lang guys. So, for today, yun lang muna. Konting parenting tips lang. Kasi Monday motivation tayo. Not too heavy, but communicate. Communicate with your kids. Okay? And let them know about your finances. Yun lang. Thank you.